Tropical Storm Quiapo nasa baybayin na ng Cagayan Valley. Inaasahang magdadala ngayon ng malawakang ulan at bugso ng hangin sa extreme North Luzon, kabilang na ang Cagayan Valley sa dulong Hilaga, kasama na ang Ilocos Region, Batanes Group of Islands at ilang bahagi ng Isabela, na nakataas din sa Tropical Cyclone Wind Siglan number 1 at number 2 naman sa dulong bahagi ng Cagayan Valley, Apayao maging sa Batanes Group of Island. Inaasahan din na tatawirin nito ang isla ng Cagayan at Babuyan Islands ngayong araw, at expected na lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw o umaga na. Kaya heavy rain potential nakataas sa buong bahagi ng extreme North Luzon, kasama na ang Ilocos Norte, Apayao, Abra, Mountain Province, Ifugao, kabilang na ang ilang bahagi ng Nueva Vizcaya, Isabela, Tuguegarao at Quirino. Pinag-iingat sa posibleng malakas ang bugso ng hangin at mga minsanang heavy rain showers dahil sumasabay po sa hatak ng enhanced sabagat dito sa Timog Kanluran. Nalalabi ng Ilocos hanggang La Union at Pangasinan and the rest ng Central Luzon, mas maulap tayo ngayon at asahan ang mabugso din na hangin at kalat-kalat na mga moderate and some heavy rain showers na umaabot ngayon dito sa bahagi ng Bulacan, Metro Manila at Quezon Province. Lalalabi naman ng Timog Kanluran naman dahil sa hatak po sa ating habagat na sumasabay sa monsoon trap na yung bagyong Quiapo. Inaasahan na magiging kalat-kalat din ang mga pagulan na may pagkidlat at pagulog maging sa Mimaropa, western section ng Visayas at Mindanao area. At posibleng shallow low pressure area muli na maaaring mabuo, na posibleng mamataan base sa kanyang mean winds, posibleng magkaroon ng convergence sa loob o sa susunod na 24 oras dito sa parting Timog o Timog Silangan hanggang Timog Kanluran ng Guam, na posibleng pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility this weekend. Magiging aktibong low pressure din ba ito, na ayon sa lumalabas na computer models ng iba't ibang weather agencies? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, July 24, 2026. Ang oras sa ating voicemail ngayong magtatanghali na ay alas 11 o alas 11:40 na magtatanghaling tapat. Mabugsong hangin ngayon ang inaasahan natin sa Metro Manila at most of southwestern Luzon, at lalo na sa may bandang kalurang bahagi ng North Luzon. Mararanasan natin ngayong maghapon o halos maghapon hanggang ditong darating na po na weekend, habang tumatawid o pamapalayo itong si Bagyong Quiapo, na inaasa naman natin lalabas ito agad ang Philippine Area of Responsibility mga bukas nga po ng either madaling araw o bukas ng umaga. At dahil sa mabilis ang kanyang ikinikilos, inaasang mabilisan din ang hatak sa ating habagat na magpapa-enhance rito, na magbubunsod ng mga malawakan at moderate at minsanang heavy rain dahil sa sumasabay ito sa monsoon trap na hinahatak ng bagyo. At mula sa ating dashboard, makikita natin sa Doppler radar imagery, hopefully hindi magkakaroon ng blockage dahil nagkakaroon ng blockage ang aking webpage except sa mobile phone. So makita natin dito ay yung water vapor ngayon na nahahatak mula sa enhanced sabagat, nagpapaulan ngayon dito sa kanlurang bahagi po ng Luzon o Northern Luzon, kasama na ang Olongapo, Zambales hanggang Pangasinan na yan. Inaasahan tatawid o magkakaroon din tayo ng mga pag-ulan sa Metro Manila. Then nagkaroon tayo ng matinding heavy rain kaninang madaling araw, at ganyan po ang mararanasan natin. Mga pabugsong-bugsong ulan po yan na sumasabay sa bugso din ng hangin. At inaasahan din sa iba bahagi po ng kanluran ng Visayas, makakaranas din tayo ng mga moderate and heavy rain showers. Nakita naman po dito sa pinaka-Doppler radar imagery natin. So i-activate natin ang pinaka-reflectivity. Kasalukuyan ngayong nagkakaroon ng mga ilang moderate and some heavy rain showers dito sa isla nga po ng bandang Guimaras Island at Iloilo, at ilang bahagi din ng bandang Timog Kanluran ng Panay Island.
Yan, mga ilang light to moderate and some heavy rain showers ngayon, lalo na sa may bandang Tobias Fournier. Yan, ingat po, mag-isa San Jose de Buenavista, ingat po sa mga posibleng pagbaha po ha, na magdudulot ng mga ilang posibleng mga pagguho ng lupa kung sakali. Kaya mag-iingat po mga folks. Nagdudulot na po ng ilang pagbaha ang mga kababayan natin mula pa kahapon at kasalukuyan ngayon may localized thunderstorms tayo. So makita din ang bahagi ng silangan ng Nodo Luzon, kabilang na ang bandang Palanan hanggang dito sa Dibalacan, Makunakon, sa baybayin ay ilang moderate and some heavy rain showers po tayo. Nasa na yan hanggang dito na yan sa may bandang Batanes, Coop Islands. Malakas po kasing hatak ng hangin kaya medyo yung reflectivity medyo nahihirapan magkaroon ng reflection ang Doppler radar ngayon dahil sa mabugso ang hangin dyan sa may bandang dulong hilaga ng Nodo Luzon. So sa ating lightning detection system, so far meron tayong active na lightning strikes, at least mga siyam base sa refresh niya every 2 hours. Dito po sa aking lightning detection system real time as of 11:44 AM, meron tayong 174 inner lightning strikes, yung mas malapit sa kalupaan. Usually dito sa hilagang dulong bahagi ng extreme Nodo Luzon sa may Batanes, Coop Islands. Ayan po, ingat po mga folks dahil kayo po ngayon ay tatawiran ng bagyo dyan. Ito ngayon yung pinakasentro ni Quiapo. Makita natin na takip na ang buong Nodo Luzon, extreme Nodo Luzon. Umaabot ang monsoon top niyan pa ibaba hanggang dito sa may manang timog kaluran ng bansa natin na magdadala ng hatak sa ating habagat na magpapa-enhance rito kasabay ng mga bugso-bugsong moderate and some heavy rain showers. So, yung outer strike natin nasa 197 po yan. So, yung mga ilan dyan ay malalayo na sa kalupaan natin. So, kasalukuyan, dito yan sa may bandang kanluran o hilagang kanluran ng Ilocos Norte o bandang kanluran ng Batanes, Coop Islands, ang kumpol na ito ng mga localized thunderstorms nasa 174 lightning strikes na ngayon tayo dyan. Well, very obvious, nandyan naman po kasi yung pinakamalapit na sentro ng bagyo. Pinakamalapit sa amin sa Caloocan, 147 kilometers po. So patuloy po ang detection ng ating lightning detector at very stable rate po yan. Yan, hindi na po nagloloko. Yan, very stable rate na po yan. So masasabi ko ng official na sa akin na stable na ang ating lightning detector. So tuloy-tuloy na po yan mga folks. At so far, ngayon pa lamang tayo nagkakaroon ng mas malapit na mga pagkulog at pagkidlat. At tingnan po natin kung magkaroon ng latest update since 1:44 AM ang huli nitong lightning strike detection dito sa amin sa Caloocan. So nakataas ngayon ang rainfall advisory mo sa Data PD Pag-asa, pero ang effectivity nito hanggang mamayang gabi na po ito. Most probably Southern Luzon daw. So yung system trap o monsoon trap nitong si tropical storm to tropical depression. So dito naka-tropical depression siya. Pero kasalukuyan tropical storm ito, mag-i-issue dito mamayang hapon pa. So na-advance outlook na ito ni Pag-asa just in case po. Pero makakita natin nakataas po ang mga moderate to heavy rain showers po dyan sa areas ng Masbate. Yan. At mula sa Camarines Norte kasama na ang Oriental Mindoro hanggang Marinduque na po yan at Masbate na banggitan natin at Northern Samar area. The rest ay nakataas yan sa 2 to 3 hours ang effectivity, and the rest kabilang na ang Milagros, Mobo, Batuan sa Masbate, Bulan, Matnog hanggang Irosi na yan, at Prieto Diaz, Castilla sa Sorsogon, at sa Oriental Mindoro naman sa Nauhan, Victoria at Pola, sa Marinduque naman sa Mogpog at Santa Cruz, which is nakataas din sa 2 to 3 hours ang persisting ng forecast. Extended outlook na po ito o yung kumbaga pinaka-advance na forecast na po ito na pag-ulan ayon sa Data PD Pag-asa. So sa kasalukuyan ang Visayas ay nakataas din ang hanggang effectivity nito hanggang ngayong hapon po. So most of areas ng Guimaras Island hanggang sa kasama ng Negros Occidental, Capiz, yan, nakataas na yan. At most of Aklan, Negros Oriental, so halos buong Visayas area nakataas po yung serious rainfall dyan at posibleng flooding. Para mas madaling maintindihan ay punta tayo sa ating hydrological for rain and dams and flood advisory para mas makita po natin. Yan. Ito po yung kanina. So,
ito po yung nakataas kanina, heavy rain and violent po ang area ng Guimaras Island. Nakataas din kanina sa Iloilo. Yan, naka-red po. Ibig sabihin, violent yan. Heavy to violent. At heavy rain showers naman, orange sa Iloilo. Sa paligid ng Guimaras Antique. Yan. Tigbuan, Oton at kasama ng Iloilo po yan. At naka-yellow naman na warning, moderate, ang most of Antique. Yan. And then dito is mga affecting areas na lamang sa bandang Tapas, Pasisi, Macalinog at Lambunaw at San Rafael. Yan, makikita naman ninyo dito yan sa Acting General Advisory yung kulay na kung saan mas inuulan sila ngayon, mas matindi sa may bandang Iloilo. Sa may bandang Negros Occidental naman ay nakataas sa heavy rain potential ang paligid ng Negros Occidental, kabilang na ang Candoni, sa municipal ng Candoni, kasama na ang areas ng Candoni, Sipalay, Kawayan, Kabangkalan at Hinoban yan. Kataas po sa heavy rains yan. Ang yellow rainfall naman o moderate dito sa may bandang Palipandan o Negros Occidental pa rin sa may bandang Municipality of Bago City. So kasama na ang Valladolid, Pacol, Alihis, hanggang dito na sa may bandang Maaw, hanggang Mailum at Binubuhan. Nakataas po sa yellow rain warning yan kanina. Ngayon ay as of hanggang 4:30 PM na po yung extended forecast nito. Apektadong lugar po ang bandang Sorsogon, most of Marinduque area at Nauhan o municipal ng Nauhan sa Oriental Mindoro. Affected din ng Masbate at yon, kasama na ang Sorsogon area ang apektado. Yung mga expecting lamang ng mga apekto ng ulan nitong maghapon ay ang Camarines Norte, ilang parte pa rin ng Marinduque, hilagang bahagi ng Oriental Mindoro sa may bandang Basco na nakataas po ang expecting na uulanin po sa kanila dyan. Sa dulong-dulo naman ng Northern Samar, dito sa may bandang municipality ng Rosario, sa area po ng kasama na daw ang Rosario, Labareses, Puerto Galera, Alan, San Isidro at Isla ng Capulpo. Ingat na lamang po mga folks sa mga biglaang flash floods na lang po mga folks. Dahil mataas po ang pinaka forecast validity ni Pag-asa tungkol dito sa mga area na ito. So mag-anda-handa pa rin po tayo mga folks. So sa ating current conditions, overcast po tayo, windy tayo, of course, gloomy at overcast po umiiral sa atin ngayon. So makita natin sa live CCTV na mabugso ang hangin talaga sa amin sa Caloocan ngayon. Mababugso ang hangin sa amin sa Caloocan. So very obvious naman yan mga folks. At inasa natin pagdating po nitong weekend hanggang linggo, sinabi na natin magiging maulan na tayo niyan. At nangyari na nga po mula kahapon, di ba? Sinabi natin mga Thursday and Friday, mararamdaman na natin sa Metro Manila ang mga pag-ulan po. Usually mga light to moderate and some heavy rain showers. Usually ba ng hapon yan, gabi o madaling araw, which is nangyari nga po, di ba mga folks? Sa labas sa presyo na netela naka-weather station kaninang 4:40 AM, pinakabababa ng 25.5 degrees Celsius. Pero kahapon, medyo mainit-init pa rin kami at 33.1 degrees Celsius despite na makulimlim kahapon ng hapon at 2:50 PM. Ibig sabihin lamang ang heat index sa amin medyo dangerous pa rin at 46.7 degrees Celsius despite na nagiging maulan at maulap sa amin kahapon. Although bandang gabi na kasi kami inuulan-ulan na. So kung titingnan natin sa Almanac under heat index nationwide ay as of 11:23 AM, mababa ngayon ang extreme quotient namin na heat index 39.4 degrees Celsius po ang aming forecast, which is hanggang 38 degrees Celsius daw ang heat index namin ngayong araw according sa forecast ng ECMWF data feed. At sa maghapon hanggang 38 degrees Celsius daw ang pinakamataas sa amin sa Caloocan. At dahil very gloomy po tayo sa buong bansa halos, wala tayong na-expect na mataas-taas na heat index niyan. So, sa automatic weather stations ni Pag-asa, sa iba't ibang bahagi naman ay nangunguna ang Diet Camarines Norte pa rin at 42 degrees Celsius. Pangalawa ang Pili, Camarines Sur na may 39 degrees Celsius highest heat index po. So, sa temperature, ang pinakamataas po ang Camarines Norte po, obvious naman po at 34.17 degrees Celsius highest heat index. Well,
mapapansin nyo naman medyo mababa, lalo na sa dulong bahagi ng Nodo Luzon, dahil nakakaranas tayo dyan ng masamang panahon po, mga folks. So malinaw yan at since wala naman tayong masyadong magiging ganap sa heat index dahil makulimlim tayo sa halos maghapon ngayong araw, sa PX Extreme sa past 24 hours, numero 1 pa rin ang Tugigaraw na may 36 degrees Celsius despite na masama na ang panahon sa kanila. Since past 24 hours, sa lowest temperature naman sa Baguio ay may 17.6 degrees Celsius naman ang lowest temperature. Halos stationary pa rin despite na bumababa na po yung temperatura. At sa Iloilo naman, ang Cuyo sa Palawan, grabe ang naging pag-ulan sa kanila. Sakto, 100 mm ang total rainfall. Kung titingnan natin sa PX Extremes yung mga naging pag-ulan para makita natin yung significant na mga inulan na area. Nangunguna ang Cuyo, Palawan, pangalawa ang Butuan sa Mindanao, Maasin at Cotabato, most of Mindanao area ang inuulan, kasama ng General Santos dito, napabalitaan natin, may binaha dyan, grabe, lubog sa baha. And then sa Tugigaraw na may 55.5 mm, Lawag, bandang Northern Luzon po ito na may 50.1 mm o bandang Lawag, Ilocos Norte. Yan, 50.1 mm total rainfall. Then, sa Cebu Mactan na may 43 mm, sa Naiya ay 42 mm. You know, in past 24 hours meron silang 42 mm po. Yan. Sa Science Garden sa opisina ni Pag-asa ay 35 mm ang total rainfall. So maulan na rin dito sa Metro Manila since past 24 hours. Pero kung titingnan naman natin sa Caloocan, sa amin sa Caloocan in past 24 hours, kahapon nagkaroon kami ng total of 40.5 mm na total rainfall. So nangunguna halos pangatlo lang ako kay Science Garden na meron silang mga around 42 millimeters na total rainfall. Sa amin sa Caloocan ay 40.50 millimeters total rainfall. Ngayong araw, inulan kami na 15 millimeters na total rainfall ngayon. So, kung pagsasamahin natin yan ngayong araw at kahapon, halos magiging 55 millimeters yan o halos 55.5 millimeters total rainfall. Kung isasama natin ang kahapon at ngayong araw. Pero mababa yan ang average at 5.7 mm lamang in past 7 days. Pero July total rainfall na namin umabot na ng 266.7 mm na mas mababa pa rin sa average rainfall namin na 1,021.4 mm dapat. So average, mababa pa rin ang average rainfall namin yan dahil ang total dapat na aabutin ko dyan ay 1,021 mm ang total rainfall dapat namin sa Caloocan o mahigit pa. Well, tingnan po natin kung malalagpasan pa rin yan. Dahil mga sunod-sunod na po, magkakaroon tayo ng enhanced habagat sa susunod na linggo. Magkakaroon na tayo ng tuloy-tuloy na habagat unless bigla itong nag-monsoon break. Yan, dahil susunod-sunod po yung high pressure area sa Hilaga. At nai-interrupt dahil nga po sa tagtuyot talaga tayo mga folks. Sa atin namang outside humidity, meron tayong 87% at bumaba ito ng 2% since last hour. At ang ating barometric reading ay 1,003 hectopascals na po and steady ito since last hour. Ibig sabihin ay nandyan na malapit ang presensya ng bagyong si Quiapo dahil sa 1,003 hectopascals na po ito. Mababa na. Yung space weather status, meron tayong active geomagnetic field. Hopefully, bumalik na po sa normal dahil offline ang space weather. At base dito sa NOAA extended warning, nakataas as of 7:47 AM pa ito. Meron naman tayong G minor. Well, na-forecast naman natin yan, na-report natin despite na nagloloko po yung space weather observations ni NOAA mula kahapon. Hopefully, bumalik na. Expected ang minor potential impacts, yung 60 degrees geomagnetic latitude at weak fluctuation. So, hindi naman ramdam ito sa Pilipinas, so wala masyadong problema, pero tutok pa rin dahil aabuti ng G1 geomagnetic field ang ating Earth ngayong araw yan, hanggang mamayang gabi po yan. So mataas lamang tayo sa radio blackout dahil mayroong further M-class R1 to R2 minor between July 24 to 26 po yan. Dahil mayroong solar flare sa AR4493 zone. Yan, walang hindi kita yung rito, yung data. So hindi mabasa daw yung sunspot data file. Pero mababa naman o katamtaman lang at 88 lang ang sunspot number. Yan, bumalik na po yung solar wind speed. At least above normal, halos nag-moderate ito mula kahapon. Yan, kahapon. At then pagdating ngayong araw ay
nag-above normal lang yung wind speed. So medyo meron tayong effective ng impact ng solar wind so far. So kung titingnan natin dito yung AR yung angstrom nakatapat dito, yung AR 4493, ayan, mukhang kita-kita din dito, ayan, oh. I think yung AR 4493, ayan, very visual pati ito. So medyo nakatutok sa earth yan. Although mga at least hanggang minor to moderate naman ito. So quiet naman ang ating forecast of nowcast index, maging sa X-ray wavelength flux. So wala naman tayo masyadong problema. Mataas lamang yung ating geomagnetic field, at least mga minor G1 geomagnetic storm hanggang active, o yan, hanggang active na KP4 index po. So medyo kaya-kaya naman ng magnetosphere ang impact nito. At yung vertical TEC ay medyo apektado ng bahagya sa Pilipinas. So medyo magkakaroon tayo ng problema sa internet nito ng konti, hindi naman matindi. Mayroong auroral activity sa South Pole, hindi masyado sa Northern Hemisphere. So hindi naman ganun kalakas ang impact. Yung ating plasma density, medyo nag-high lang siya, almost 700 kilometers second. Well, medyo may buti na lamang, may tutok nito sa Earth, medyo lihis. So medyo moderate lang ang impact. Mababa lang din ang D-region absorption. So walang masyadong HF condition na masama sa atin sa Southern Hemisphere. Yan. So 65% ang solar probability according dito. So sa ating low tide status, minimum high or low tayo ngayon kasalukuyan. Mamayang hapon pa ito ng 2:59 PM maglo-low tide. Pero mataas na po yung alon dito sa bandang dulong hilaga ng Nodo Luzon. Kung titingnan po natin sa ating tropical cyclone assessment monitoring for significant wave height. Yan, so makikita nyo mga folks, yung alon natin sa loob ng 24 oras mataas po dito sa may bandang dulong bahagi ng Nodo Luzon. Yan, makikita rin natin dito, nakataas at least mga 2.5 meters to 3 meters. So delikado ngayon sa extreme Nodo Luzon, pumalaot dyan. Very obvious naman po, hanggang bukas yan tatawid dito sa may bandang Kalintian zone. Yan, aabot yan ng halos 3.5 to 4 meters ang taas hanggang sa maka-exit na to mga bukas sa madaling araw. Yan. Pero sa nalarbi naman so far, hindi naman ganun kadelikado yung alon, base na rin dito. Yan, hanggang sa pagtawid. So at least mga minor or moderate lang sa katimugang bahagi ng bansa. So totally medyo bawal muna pumalaot diyan sa dulong bahagi ng Nodo Luzon, kabilang na ang Isabela, Santa Ana, Cagayan, Babuyan Islands, at dulong bahagi ni Ilocos Norte, Apari. Yan, medyo delikado pong pumalaot muna dyan. Medyo delikado, at least mga maabot sa 2 meters ang lakas ng alon. Sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:37 AM at lulubog po ito mamayang 6:27 PM, at ang ating 75% illuminated na po ng liwanag ng buwan, hindi pa siya nagmo-moonrise. So mamaya pa pong hapon ito, magmo-moonrise at 2:14 PM, at kinabukasan na ng madaling araw 1:37 AM naman ito, kinabukasan lulubog. At sa ating local weather outlook, para ngayong weekend na naman ay magiging maulap ang ating maghapon yan, kasabay ng localized thunderstorms at maulang panahon. Very obvious na po yan mga folks. So self-explanatory na po, nakikita natin sa labas na 100% chance of rain na may overcast tayo. Well, obviously naman, napaka-overcast natin ngayon. Hanggang bukas ng Sabado, overcast pa rin tayo, maulap ang panahon. Sa halos maghapon pa rin, ang chance na pag-ulan ay at least 90% chance, o 87 to 90% chance. Highest and lowest temperature expected maglalaro between 28 to 30 degrees Celsius, and lowest temperature expected ay nasa 25 degrees Celsius. Samantala, sa local weather advisory naman mula sa Data Pinipag-asa, although madaling araw pa ito, namataan ang sentro ni Tropical Storm Quiapo, International Nimnoul, na may estimated available data na 355 km per hour, malapit sa gitna o namataan sa layong 355 km, sa east of Apari, Cagayan ito, na may maximum sustained winds of 65 km per hour, malapit sa gitna, at bugsong pumapalo hanggang at least 80 km per hour. Kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis na, o napakabilis na kilos nito pa west-northwestward at 30 km an hour po. Kaya bukas na agad, madaling araw yan or umaga, exit na agad ito ng Philippine Area of Responsibility.
So, diretso kita sa ating ginagamit na satellite imaging mula sa infrared ng heavy rain potential. Well, very obvious naman po. Grabe ngayon ang mga matintinding moderate to heavy rain showers. Ang buong extreme node Luzon na po. So, self-explanatory na po yan dahil andyan po yung bagyo. Kaya nakataas sa tropical cyclone wind signal number 2 ang most of dulong bahagi ng Ilocos Norte, Cagayan, hanggang Tugigaraw yan, hanggang dito sa may portions po ng Ilagan, at Apayao at Abra hanggang Kalinga. Then tropical cyclone wind signal number 1 na pababa mula dyan sa bahagi ng Santiago, katimugang bahagi ng Isabela, Kasiguran, pababa ng Nueva Vizcaya na yan, Baguio, hanggang dito na sa may bandang Nueva Ecija o bandang Aurora region sa may bandang Baler po ang tropical cyclone wind signal number 1. So, para makita natin o mapakita ko po sa inyo yung pinaka-detalye na nakatas tropical cyclone wind signal, papakita ko sa iyo using tropical cyclone advisory and forecast as of 11 o'clock ito. Ayan, nakataas dito sa may bandang Lawag, Ilocos Norte, hanggang Nueva Era yan. Yan, sa may bandang yan, kasama ng Apayao. Then sa Cagayan Valley naman, Bagao, Tugigaraw, Santa Ana, Cagayan, yan, Apari, hanggang dulo na yan ng Paredes, Claveria, yan, Pagudpud sa Ilocos Norte, at dito sa may bandang Santa Ana, Cagayan naman, Gonzaga, yan, kasama ng Apari dyan, Bagao, pababa ng Solana ng Tugigaraw. Yan, nakataas po ang areas na yan. Kung gusto niyo specific, makikita po ninyo dito, apektadong lugar ng tropical cyclone wind signal number 2 ay 4 na lugar. Kabilang na ang most of northern portion of Cagayan, northern portion of Apayao, at northern portion of Ilocos Norte, at ilang dulo na yung Babuyan Islands yan. So, makikita niyo dito yung northern portion ng Cagayan. Ito po yung mga areas na apektado. At sa northern portion ng Apayao, sa Luna, Santa Marcela, Calanasan, Pudol at Flora. Yan, very obvious. At ang northern portion ng Ilocos Norte, ang Pagudpud, Dumalang, Andams, Bangi, Burgos at Bintar. Yan. Yan, nakataas po yan ha. So 32 municipalities yan, all in all. At dalawang active signals po yan. Which is tropical cyclone wind signal number 1 and signal number 2 po. Tropical cyclone wind signal number 1 nakataas sa northern and central portions ng Aurora region, Dilasag, Kasiguran, Dilalungan at Dipakulaw po. Nakataas po yung tropical cyclone wind signal number 1 sa area na yan. Ito na po yan. Kasama na po yung mga areas na yan. Yan. Base dito, kasama na rin ang ilang bahagi ng Baguio, Candon, yan. Nakataas na rin yan sa may bandang katimugang parte o side ng extreme node Luzon. So, yun po yung tropical cyclone wind signal number so far na itinaas ni Pag-asa hanggang dulo na yan ng Batanes hanggang Itbayat, Batanes na. So, balik tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Gamitan natin ng high resolution satellite image para makita natin ng mas detalye. Yan. Activate natin ang street map mode para makita natin ang mga matitinding pag-ulan dito sa dulong bahagi ng Babuyan Islands, Cagayan, nabanggitan natin kanina, hanggang dyan sa may bandang Kalinga, Abra, damay na Ilocos Sur sa Mountain Province, Ifugao at Santiago. E asahan din na magiging maulap at maulang panahon sa La Union, Benguet, yan, kasama ng Nueva Ecija, pababa na yan, ng San Jose, dyan sa may bandang Nueva Ecija sa bandang Talavera, sa Pangasinan kasama na ang buong Dagupan, Alaminos, Bolinao at pababa na yan ng bandang Infanta, patawid na yan ng Zambales area sa Santa Cruz, Masinloc, Iba hanggang dito na yan sa Olongapo, patawid na yan ng bandang Bataan sa dulong-dulo ng Maribeles. Asahan ng mga kalat-kalat na mga amulang moderate to heavy rain showers at mabugsong hangin lalo na sa extreme node Luzon na binanggit natin kanina na kung saan nakataas sa tropical cyclone wind signal ang mga areas na ito. Yan o, nakataas. Ito ngayon yung pinaka-sentro ni Bagyong Quiapo, ayan. So nagpapaulan ngayon dito sa dulong-dulong bahagi ng Cagayan. Moderate to heavy rain po, ingat po sa biglaang flash floods po at mabugsong hangin kasabay ang pagkulog at pagkilat, ingat po mga folks. At wala naman sa Central Luzon pababa ng Pampanga, Bulacan, kasama na ang buong Metro Manila at buong Calabarzon area. Magiging mas maulap na panahon tayo sa halos paghapon ngayong araw until weekend, kasama na ang ilang bahagi nga po ng dito sa may ng Laguna, Quezon Province, hanggang dito sa may bandang Batangas, yan, at bandang
dito sa may bandang Tanawan. Yan, kasama na at pati ng Calamba, Laguna po. Moderate and some heavy rains tayo na pabugso-bugso po dahil sa monsoon trough at enhanced monsoon trough na nahahatak ng bagyo dito sa timog kanluran nga po ng bansa. Kitang-kita naman po sa satellite imagery, kabilang na ang buong Mimaropa area nakakaranas ng mga ilang moderate to heavy rain showers mula Mindoro yan, Coron, Palawan, Puerto Princesa hanggang dulo na yan ng Batarasa at sa mga isla natin sa Kalayaan Group of Islands. Dahil sa Southern Luzon, kabilang na ang Bicol region, very obvious, gloomy na rin tayo at asahan ng kalat-kalat na pag-ulan na may bugsong hangin na may pagkilat at pagkulog. Kabilang na ang Mungka Camarines Sur hanggang Iriga na yan, Legazpi at Sorsogon, lalo ng Catanduanes, asahan ng mabugsong hangin at kalat-kalat na pag-ulan. And mula sa Marinduque, Romblon man yan, Mapamasbate at Burias Island, asahan natin na mga mas maulap din tayo pareho sa Metro Manila at expected din ng mga isolated case of mga light to moderate rain showers at all times. At mula naman sa Visayas, ang kanlurang bahagi nito nakakaranas din ng enhanced sabagat na nagdudulot ng malawakang pag-ulan dito sa bahaging kanlurang bahagi ng Panay Island at nakataas nga po dyan yung mga heavy rain potential nga po. Kanina pinakita ko sa inyo sa rainfall, di ba? Nag-red na po yung bandang Iloilo, kasama na ang katimugang bahagi ng Tobes Pornir, Anii, yan, ilang bahagi dyan sa may bandang Negros Occidental sa may bandang Bogo o hanggang Bacolod, nakataas yan. So expected po ang mga moderate to heavy rain showers po dyan sa maghapon hanggang sa buong Negros Oriental area. And then the rest ng sentan ng Visayas at eastern sections, asahan natin na maulan ng panahon na may kalat-kalat na pag-ulan na may ilang bugso rin ng hangin hanggang dyan na yan sa may bandang Northern Samar area at Leyte. And then pagtawid po ng Northern Mindanao, magiging gloomy rin tayo at maulap. Pero dito at least light rain showers ang mararamdaman natin sa bandang Surigao del Norte, mapaislaman niya ng Diragat Island o Siargao at most of Caraga area hanggang sa buong Northern Mindanao ng Misamis Oriental, Agusan del Norte, Cagayan de Oro hanggang Misamis Occidental na yan. Gloomy rin tayo at maulap at asahan din na maulang panahon sa buong Zamboanga Peninsula, kabilang na ang Zamboanga Sibugay nga po, Zamboanga City, pababa na yan ang isla natin ng Basilan at Hulos-Hulos. So, very gloomy po tayo sa maghapon, maging dito nga po sa may bandang Sorsogon area mula Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Papa Coronadal Manyan, Sultan Kudarat, South Cotabato, pababa na yan ng General Santos at Sarangani area. So, obvious, magiging maulan din ang ilang bahagi ng Davao Region, kabilang na ang Davao del Sur, ilang bahagi ng Davao del Norte at Davao de Oro dahil sa maulap pa rin na panahon at asahan din ng mga pagkulog at pagkidlat, lalo na sa bandang hapon, gabi o madaling araw pa rin po. Sorry, medyo na-drag on ko yung mouse. Yan. So, makita natin ang most of Davao Region magiging maulap tayo. Although, mas madalas, light to moderate lang sa nalalabi ng Mindanao, maliban dito sa bandang Zamboanga Peninsula na medyo mas heavy rains ang mararanasan natin dyan at may mga localized thunderstorms. Dahil again, epekto pa rin po yan ng hatak sa ating southwest monsoon na nagpapa-enhance dito sa kanluran o timog kanluran ng bansa na hinahatak ng bagyong si Quiapo. Ayan, ito po yung pinakahatak niya. Kitang-kita nyo naman po yung extended tail ng southwest monsoon na humihigop patungo rito dahil dito sa lakas ng enhancement sirkulasyon ni bagyong Quiapo. Ayan, ni-zoom in na natin para makita nyo po kung ano ang mas apektadong lugar sa Northern Luzon. Ito po yung pinakasentro niya. Ayan, kitang-kita na po yung pinakasentro niya. So, yun po yung ating pinapakita at mula sa pinakapag-asa data feed ng MSLP at mula sa WRF, makikita natin ngayong araw ay nakataas ngayon sa mas delikadong sitwasyon ng hangin o bugso ng hangin ang dulong bahagi ng Extreme Northern Luzon. Nakataas yan sa at least 102 to 117 km per hour. Malapit dito sa bandang isla ng Calayan, Cagayan. Yan. At most of Babuyan Islands ay nakataas. Pero dito sa baba, at least mga naglalaro lamang sa 50 to 60 km per hour. Kasama nga po ang Metro Manila at most of Southern Luzon area. Ito po yung mean sea level pressure niya. So, obviously, kaya nakataas yan sa tropical cyclone wind signal, hindi masyado sa Metro Manila, at least 1,002 to 1,003 hectopascals, base na rin sa reading na aking weather station sa Caloocan. Yung magiging 24-hour accumulated rainfall, pansin natin, aabot yan sa more than 180 mm dito sa Ilocos Norte, ilang bahagi ng Cagayan Valley, at heavy rain naman to violent ang the rest ng Cagayan Valley, Ilocos,
Mountain Province at Abra area. Sa katimugang kanluran naman ng bansa ang ilang bahagi ng Palawan at western portions ng Visayas dito sa ng Panay Island at Negros Region aabot sa ating 60 to 65 millimeters ang total rainfall accumulated pa rin natin ngayong araw hanggang sa susunod na 24 o within 48 hour period. Sa Metro Manila, mapapansin nyo po mga light rains lang ang pinapakita dito. Pero kung ipi-play po natin yung animation just in case hindi siya nag-load. Yan, so ayan po. Hanggang sa makalabas ito bukas, magkakaroon pa rin tayo ng mga maulap na panahon at maulan. Kabilang na ang Metro Manila at least light to moderate rain showers yan. Hanggang bukas po yan. So, ito po yung 6 hour SWAT ng bagyo. Makikita natin ay mataas ang SWAT rain sa may bandang Palawan area at western portions ng Visayas. Yan o. So, kaya nagkaroon ng matinding pagbaha dyan sa lugar na yan sa kanluran ng Panay Island at most of Negros Region. Dahil po dito, ayan o, nag-accumulate, sobrang taas na accumulate na more than 50 to 70 millimeters na total rainfall. Hindi masyado sa ilang bahagi ng South Luzon kasama ang Metro Manila. Yan. Dahil siguro yung pinaka-monsoon jar, yung wrapping ng hangin na may kasamang tubig, masyadong mababa ang kanyang daloy. Ayan. Pag ganyan. So, hindi masyado dito sa may bandang Metro Manila. So, nag-concentrate po ang ulan most of dito sa may bandang western portions ng Visayas. Kaya, matinding mga pag-ulan hanggang violent ang nararasan nila na dulot po ng matinding flash floods. Ingat po sa mga kababayan natin dyan mga folks dahil kayo po talaga mula kahapon nakaranas ng grabing bagsik ng ulan. Yan. Although, hindi singting din ni Inday magiging dalang ulan nito dahil hindi naman masyadong nahigitan ang maximum sustained wind mula kay Quiapo. Yan. At least nakita nyo po ang mga areas na mas uulanin. Most of southwestern part ng bansa natin sa Luzon at South Luzon ang mas inuulan. Kabilang na ang western portions nga po ng Visayas. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Well, as of 11 o'clock AM ay nakataas na ito as tropical storm Quiapo. Well, very obvious na nga po. And as of 8 o'clock AM, yung data nito ay nasa 996 hectopascal na po. Hectopascal sa po ang center air pressure niya. So, ang kanyang 1 minute maximum sustained wind o average wind speed ay 74 km per hour. Malapit sa gitna, bugsong maabot ng 96 km per hour. Pero yung 10-minute average nito nakatumbas ay 65 km per hour, malapit sa gitna, at bugsong umaabot ng 85 km per hour. Kumikilos ito pa west-northwestward sa napakabilis na kilos na 30 km per hour. So, mabilis agad yung makakatawid dito sa bandang kanluran ng North Luzon kapag mag-maintain na ganyan kabilis ang kanyang movement speed. Yan. So, yan po. At yung layo nito sa member ng Calayan, Cagayan, ang aking reference point sa dulo. Layo nito ay 135 km east-northeast ito ng Santa Ana, Cagayan. Malapit na halos sa off-coast lines ng Santa Ana. Although medyo malayo-layo pa to. Mga 135 km pa nga po ito east-northeast ng Calayan, Cagayan. Nasaan tatawirin nito ang mga isla ng Calayan, Cagayan o most of Babuyan Islands, Camiguin, yan, hanggang Dalupian Islands sa loob ng 24 oras ngayong araw hanggang makakalabas na ito dito at bukas expected lalabas na agad dito ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung trajectory niya at yung kanyang tropical cyclone track combination. So sa apat na weather agencies mula kay Japan Meteorological Agency, Joint Typhoon Weather Center, Pag-asa, at Google DeepMind. So makita niyo po halos magkakapareho naman sila ng forecast track. Bahagya lamang na mayroong gap sa kanila, pero malinaw na tatawirin nito ang mga isla niya ng Calayan, Cagayan at most of Babuyan Islands. And then hanggang mamayang gabi ay dito na yung tatawid sa may bandang kanluran ng extreme North Luzon. Then inaasahan nga po natin lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan natin bukas yan ng madaling araw or bukas na yan ng umaga. Yan. Mga bandang umaga na siguro yan inaasahang makakalabas ng Philippine Area of Responsibility. So, yan po yung pinaka-forecast niya at makikita natin nakataas na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang ilang bahagi ng Santa Ana, Cagayan. Pero kay Pag-asa, nakataas yan sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Pero sa akin, base sa aking Tropical Cyclone Warning Signal Range, ay nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 pa lamang ang dulong bahagi ng Cagayan
ng Cagayan Valley sa Santa Ana, Cagayan. Yan. Siguro mga ngayong hapon, medyo aabutan na yan dito sa bandang Cagayan Valley. Baka umabot na yan sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 po. So kung isa-isay natin, ito po yung forecast track ni Japan Meteorological Agency. Yan, ito po yung Tropical Cyclone Forecast track ng Japan Meteorological Agency. So mapapansin nyo po, tatawarin nito sa maghapon ang buong Babuyan Islands. Then expected po bukas na ng either umaga, lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Then magtatraverse ito, lalapit ito sa southeastern ng China. Southeastern China. So paghandaan po natin sa mga kababayan nating OFW na nakatira dyan malapit sa Siantou o Hong Kong. Yan, ingat po dahil kayo po ay maaring abutin dyan at yung range ng maaring abutin ay ang Apayao, Ilocos Norte, hanggang dito na nga po yan sa bayban ng Bagao, which is nakataas nga po yan sa at least Tropical Cyclone Wind Signal number 2 base na rin dito sa nakikita natin kay Japan Meteorological Agency. Kay Joint Typhoon Weather Center, base sa pinaka lower left at lower right quadrant, malakas po ang apektadong lugar sa Ilocos Norte, dyan sa bandang Pagudpod, Caberia, Cagayan, Apari, yan, nakataas yan. At dito sa bayban ng Santa Ana, Cagayan, yung lower left quadrant ng bagyo ngayon, apektado muna ng mas malakas na hangin ang bandang Santa Ana, Cagayan, Gonzaga. At bukas naman, in-expect nga po sa binanggit natin, kasama na ang Calayan, Cagayan, yan, Omoso, Babuyan Islands, Claveria, Cagayan, Pagudpud sa Ilocos Norte, Burgos, hanggang dyan sa may ng Pasukuin po. Yan po yung pinaka-quadrant at ganyan din na maging kilos niya, pa west-northwestward. So dito ay naka 1 minute average kasi yan. Naka 1 minute average kasi yan, kaya nakataas po sa typhoon category yan. So malamang posibleng umabot pa sa severe tropical storm yan. Dahil kung pagbabase naman natin kay Pag-asa, inaasahan yan aabot sa severe tropical storm daw, base dito sa dito Pag-asa. Mamayang gabi daw, posible pang mag-severe tropical storm mamayang gabi. Yan o, hanggang sa bukas ng umaga na makalabas ito ng Philippine Area of Responsibility. Then, posibleng mag-typhoon category ito bukas pa po ng bandang hapon o gabi pa. Then, agad-agad din hihina bago mag-landfall sa may bandang southeastern ng China. Yan. Ito po yung pinaka-forecast track feed ni Pag-asa. At ito naman yung forecast track feed ni Google DeepMind. Yan. So, halos wala naman silang pinagkaiba. Halos pare-pareho sila ng trajectory track. So, kung yung combination ng pagbabase natin, halos final na po na ganito talaga magiging kilos ni Quiapo. Yan. Halos pare-pareho lang sila ng trajectory. Malilit lamang yung gap ng pagkakaiba nila, pero halos maliit na lamang yung computation error niyan. Dahil halos pare-pareho na silang apat na mga official weather agencies na magiging forecast track nito. So, ito po yung forecast error. Bagay sa forecast error, halos maliit lang ang forecast error niya. You know? So, napakalinaw naman yan. At sa tropical forecast and symbols, halos makipot lang din yung uncertainty ng galaw ng bagyo. Mostly, dito lang talaga sa miba ng Babuyan Island yan tatawid. Walang masyado nakikitantay na medyo mas bababa pa ang magiging trajectory ng bagyo. So, at least, yan na po talaga ang lumalabas na magiging kilos niya. Ito po yung pinaka standoff, yung pinaka-floating image. Mapapansin natin, apektado na po ang Extreme Northern Luzon. Suspendino na ang klase dyan at ilang workers at mga pasok. Depende na lang yan sa mga local government units. Siguro yung disaster officers, mga disaster na lang ang naka-active dyan siguro. And then the rest, suspended na po yung klase. Samantalang si 9TTW halos hindi na natin consider na. Napakalayo at napaka-shallow pa ng kanyang sirkulasyon. At hindi ito nakikitaan na magiging banta sa bansa ngayon. Sa ngayon, hindi masyado bantayan. Dahil sobrang layo niyan. Dito mukhang tinanggal na nga eh. Oh. Ayan, nandyan pa rin pala. Pero ang layo niyan. Sa may ng Marshall Islands pa siya. Pero dito, meron tayong binamatay na posibleng magkaroon ng shallow low pressure area na naman sa may ng southeast at southwest ng Guam Posibleng magkaroon po ng hindi natin masabi, biglang magkaroon ng shallow low pressure circulation dyan. Wala naman sa SpaghettiOs models, si Quiapo lamang ang nakataas sa forecast ng tropical cyclone intensity na posible pa nga po mag-severe tropical storm daw ito. And then kung mag-stabilize siya sa loob ng 2 araw,
posible pa itong mabot sa typhoon category. Yan lamang ay extended outlook pero sa ngayon, hanggang bukas, inaasahan natin posibleng hanggang severe tropical storm ang ilalakas ni Bagyong Quiapo bago ito umexit ng Philippine Area of Responsibility. And then pagka-exit niya bago mag Hong Kong or south eastern ng China, agad din itong magsi-severe tropical storm, then hihina din upon landfall nito pa inward sa may banang southeastern China. So yun po yung pinaka analysis forecast natin. Yan. So mag-ingat na lamang po lalo na sa bandang extreme node Luzon area. At mula sa ating West Pacific Basin, gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, so medyo may accumulated na naman dito. At ito yung sinasabi natin na posibleng magkaroon ng shallow low pressure area, napapasok na naman ito ng PAR at maging shallow low pressure area. Although napakababa pa ang posibilidad at wala pang itinataas, pero meron tayong nakikitaan dito at least moderate cyclonic circulation dito. Yan o. So posible yan mga folks at titingnan po natin. Although dito sa Tropics Hazard Outlook, bago unang linggo ng Agosto ay magkakaroon tayo ng parang monsoonal break na naman daw. Magkakaroon ng below average rainfall tayo sa bansa starting July 9 o between July 29 hanggang August 4 po. So mukhang magkakaroon tayo ng monsoonal break niyan sa huling 2 araw siguro ng July then hanggang August 4. So magkakaroon na naman ng monsoonal break, I guess. And then, yung ating global spectral model, mapapansin natin, merong nabubuuring shallow low pressure area dito. Kailan ba ito estimated papasok ng PAR? So, papasok ito ng PAR, estimated ahead of time. July 29. So, bago matapos ang buwan next week. So, next week pa ito, posibleng pumasok ng PAR. Well, tingnan natin, napaka-shallow pa niyan. Although sa tropical cyclone strike probability, mababa siya at least mga 20%. So, hindi pa tayo makapag-conclude sa ngayon. Mababa rin ang probability pero hindi natin i-alis o niruled out dahil bumababa ang atmospheric pressure niya bago mag-July 29 dito sa may bandang Guam. So medyo erratic pa at napaka-disorganized pa pero posibleng mag-shallow trough ito dahil mainit yung sea surface temperature. Ayan, malinaw naman po yan mga folks. Although napakahilaw pa po ng kanyang sirkulasyon. Yan. Pero in-expect natin by siguro mga first week siguro ng August. Yan mga between August 27 siguro yan to August 3. So mga unang linggo nga po ng Agosto. Ito yung August kasi natin, alam naman natin, very crucial month yan. Ito yung parang nag-iipon pa ng mas malakas na madedevelop na posibleng mga bagyo bago mag-September. Then yung September natin, yung mostly na pinaka-critical o pinaka-peak ng ating tropical cyclone season, yung September onwards hanggang November. So, yan, makikita natin, may mga possible pang development of tropical cyclone dito mula sa member ng Marshall Islands. Mostly, west-northwestward ang galaw. Yan, mapapansin nyo, bandang norte ang galaw ng bagyo. Kasi nga po, during El Nino, kalimitan, ganyan ang nagiging galaw ng mga bagyo dahil sa El Nino. Yan, dito lamang mostly nabubuo yan. So, mapapansin natin hanggang August 3 yan. Pero base sa Global Tropics Hazard nga po, magkakaroon tayo ng medyo mababa ang average rainfall. Well, tingnan po natin hanggang unang linggo yan na Agosto. Pero at least may idea po tayo just in case mag-organize yung binamantay natin dito na shallow trough dahil mula sa mga computer models ng GFS, after kay Quiapo, mukhang merong shallow trough kasi o tropical wave na mabubuo rito. Ayan medyo may tropical wave. Itong C90TW naman, base na rin sa una nating sinabi, hindi yan nakikita na banta sa bansa dahil pahilagang kaluran din kagad ang kilos niyan na medyo lili sa pinaka-main domain natin sa Pilipinas. O halos hindi ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. So wala tayong masyadong concern sa ngayon dyan kay 93W. Pero malinaw lamang na posibleng magkaroon tayo ng tropical wave dito sa may bandang Guam po. Pero napakaalanganin pa at napaka-erratic o disorganized. So hindi pa natin pwedeng makonclude. Kay AI ensemble, dito malinaw, merong tropical wave nga po na mabubuo. Then makakapasok pa daw ito ng PAR. Yan, malinaw yan dito. So tingnan natin. Masyado pang hilaw yung forecast track niya o yung pinaka-development. Samantalang kay Icon, medyo malinaw na nag-low pressure area siya dito sa may bandang southwest ng Guam. So, bago yan mag-July 29. Yan. Well, tingnan natin. Dahil magdadala pa rin ng posibleng ulan yan dito sa may bandang katimugang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kahit na ito ay mag-tropical wave lamang. At least,
meron na tayong extended idea kung sakali man ha mga folks. Sa ngayon, wala pa tayong magiging conclusion dyan kung magiging ganap na bagyo ba yan or manatili lamang siya as a tropical wave. Samantala, sa ulat lindol, well, medyo may mga paglilindol-lindol tayong nadedetect ngayon so far. Nagno-noise na naman dahil meron tayong malapit na bagyo. Dahil gumagaan po yung atmospheric pressure, so yung ating turbulence ng ating pendulum ay lumalakas. So dito dapat magkaroon tayo ng mas adjacent po, mas palalakasin natin yung damping system. O parte lamang yan ng seismic noise. So tingnan natin, medyo may nadedetect tayo ng mga at least slight to moderate na mga pagyiyinig. Mula sa data feed ni PBOX ay mula kanina madaling araw, wala namang magnitude 4 na naitala. Although may mga clustered earthquakes pa rin dito sa may bandang Sarangani area. Total nito is 16. So patuloy pa rin yung mga clustered earthquake dyan sa may bandang Sarangani. Ingat pa rin po mga folks. At meron na naman sa may bandang Alaminos sa Pangasinan. So may mga pagyinig pa rin dyan. Medyo alisto pa rin po tayo mga folks. And so far, wala naman tayong naitala na kahit isang magnitude 4 ayon sa data feed ni PBOX. So diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Bago ulit mag 403 o 408 error dahil maraming gumagamit ng ating webpage na ginagawang reference ng mga vloggers. Yan, mula sa data feed ng July, for the month of July. Yan, so ang total earthquakes natin ngayong July ay 1,635 na po. 1,559 na po is between magnitude 2.0 pataas, 63 sa magnitude 4, 10 magnitude 5, at 3 magnitude 6.0 pataas. So, dumadami na naman yung magnitude 5.0 at pinakamarami pa rin ng clustered earthquakes sa paligid na ito ng Sarangani. Well, very obvious po dahil patuloy pa rin ang mga aftershocks. Mag-iingat pa rin po tayo mga folks sa paligid ng Sarangani dahil until now ay mayanigin pa rin sa inyong lugar. So, ito po yung pinaka-annual earthquake natin na data so far. Nasa 15,134 na po kasama ang magnitude 1.0. Without magnitude 1.0 ay nasa 10,374 total earthquakes na po tayo mga folks. So, dumadami na at halos malapit nang higitin yung total na lindol nung 2021 po mga folks. So, yun po. At ingat pa rin po tayo lalo na sa memban ng General Santos o most of southern part ng Mindanao. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, July 24, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, July 24, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Expected na mabugso tayo at asahan din ang mga kalat-kalat na mga ilang moderate and some heavy rain showers maging sa Metro Manila. So ingat na lamang po mga folks. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks. Mag-iingat po ang lahat lalo na sa dulong bahagi ng Northern Luzon at happy weekend po sa ating lahat.